Hawak niya ang spring onion, at ipinasok ito sa puwet ng dragon. Ang dragon ay lubos na nalilito. Nagsimulang magtulak pabalik-balik ang lalaki. Biglang bumusina ang ihip ng hangin. Muntik na siyang mahimatay. Buti na lang professional vet siya. Kinaya niya ang amoy, ngunit hindi kinaya ng dragon ang acidity at sakit. Nais niyang tumakas, ngunit mahigpit siyang tinigilan, nung ang vet ay nag-e-extract ng bagay mula sa dragon. Ito pala ay mga armors at mga buto. Sa wakas, 5 espada ang nabunot. After paglinis ng bituka, bumuti ang pakiramdam ng dragon. Ibinigay ang kayamanan, at pinasalamatan ang vet sa superb skills. Actually, hindi naman vet si Doolittle dati. Siya ang sikat na Iron Man. Namnesia after ng fight kay Captain America. Hindi inaasahan, siya ay nagkaroon ng ability makipag-usap sa mga hayop, at naging veterinaryo. Isang araw, inimbitahan siya ng prinsesa sa palasyo, para gamutin ang reyna na may sakit. Nang dumating ang karwahe sa Buckingham Palace Square, nang buksan ng sundalo ang pinto, isang polar bear ang tumakbo palabas. Sinundan ng mga hayop na ito ang prinsesa. Nakikipagtulungan si Doolittle para gamutin ang reyna. Siya ay sumakay pa sa isang ostrich. Papuntang palasyo, naharang ang paningin ng ostrich. Kaya bumagsak ang lahat ng mga armor figure. Pinangunahan ni Doolittle ang mga hayop, at nagmamarcha sa kwarto. Nakita ang reyna sa last breath niya. Pinaamoy sa puppy kung may unusual smells. Nakaamoy nga ang aso ng misteryosong floral scent. Ngunit hindi niya alam kung ano yon. Kaya nagsuot ng goggles si Doolittle, at sumisid sa fish tank. Nakikipag-ugnayan sa octopus. Inilabas niya ang pharmacopoeia. Hayaang suriin ng aso ang isa-isa. Sa wakas, nakumpirma na ang reyna ay Nolason. Nolason ng pambihirang halaman, nightshade. Kung in 5 days lumabas ang eclipse, at hindi pa siya magamot, mamamatay ang reyna. Upang mailigtas siya, kailangan ni Doolittle pumunta sa Eden para makahanap ng antidote. Bago umalis, nagtago siya ng praying mantis sa painting. Kumilos bilang spy. Ipinagkatiwala niya ang security work dito sa aso, at inutusan ng prinsesa maging in charge sa diet ng reyna. After ayusin ang mga ito, eyelid niya ang mga hayop, upang hanapin ang maalamat na Eden. Ngunit ang mga aksyon niya, labis na nabalisa ang mga ministro sa palasyo. Nagpatawag sila ng doktor, inutusan na i-command ang royal warships. Ayon sure hindi na makabalik ang barko ni Doolittle. Ang kanilang pagsasabuatan sa doktor, malinaw na narinig ng praying mantis. Hindi nagtagal, humahabol ang warship ng doktor. Gaano man kabilis ang sailboat, di kayang malampasan ang warship. Agad nagutos si Doolittle sa mga hayop, buksan ang mga armas. Ito pala ay isang sonic transmission device, capable mag-communicate sa isda. After nakuha ng whale ang mensahe, mabilis ito dumating sa gilid ng bangka. Dahil sa urgent situation, nag-assign din si Doolittle ng task sa gorilla. Pero ang gorilla ay nakadama ng pressure. Kapag ligtas na si Humphrey, panoorin ang signal ni Yoshi at hilahin ako pataas. Ako hindi ko kaya ang ganitong uri ng pressure. Ako ang tahimik na bystander na gorilla. Huwag mag-alala, Chichi kaya mo yan. Mas malakas ka sa inaakala mo, at tandaan na ang pagiging matapang ay hindi kailanman natatakot. Ang walang magawang gorilla, kinailangan tiisin ang pressure. Ilagay si Doolittle sa dagat, tapos tumalon din yung polar bear sa dagat. Magkakaisa na pala sila, magtali ng tali sa balyina at tumakas. Hayaang samahan ng balyina ang bangka. Nakita ito ni Dr. Blair. Nagutos magpaputo, bigla ang sumabog. Nabitawan ng mahiyaing gorilla ang lubid. Nagtakip ng ulo at humiga sa cabin. Malapit nang matanggal ang lubid sa puli. Mabilis na tumakbo ang batang si Tommy. Pinahinto ang pagbaba ni Doolittle sa dagat, sa tulong ng polar bear at ostrich. Dahan-dahang hinayla pataas ang lubid. Ngunit sa sandaling ito, ay biglang naputol ang lubid. Nang akala ng lahat ay inilibing si Doolittle sa ilalim ng dagat. Isang sombrero ang biglang itinapon sa cabin. Saka malakas na umakyat si Doolittle. Nang makita niya ang nanginginig na gorilla, imbes na sisihin siya, inaliw niya ito. Pinabayaan kita, Doc. Tignan mo ako, okay lang ako. Natigilan ako, hindi Chichi, normal lang ang matakot. Dahil sa tulong ng balyina, dinagtagal, nasagasaan ng barko ang warship ni Blair. Salamat sa mapa ng Eden Island. Sa isang nautical notebook, ang notebook ay nakaimbak sa kayamanan ng pirata. Dinala ni Doolittle si Tommy mag-disguise. Maghanda para nakawin ang notebook. Si Doolittle at ang dragonfly ay gumamit ng 2 sugar cubes. Binili ng mga lokal na langgam. At nabuksan ang pinto, dahil nakaharang ang daanan ng mga rehas. Hindi makalusot si Doolittle. Magagawa lamang ni Tommy ang gawain ng mag-isa. Sinusundan ni Tommy ang to be secret way. Halika sa silid ng mayari ng isla. Di inaas
inaasahan na puno ito ng malalaking leon. Gumawa siya ng past Thursday sa mga leon. Dumating sa painting ng isang tigre. Tumingin sa isa't isa. Ang mekanismo sa ilalim ay nabuksan. Di inaasahan. Merong unlimited treasure sa treasure house. Mayroon ding malaking leon. Matagumpay na natagpuan ni Tom ang notebook. Ang kakaiba ay ang pangalan ni Doolittle ang nakalagay. Bago niya ito maintindihan, may gumagalaw sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang mayari ng isla at ang mga leon. Upang ipakita ang kanyang katapangan, ang tutubi ay lumapit para laruin ang balbas ng leon. Dahil dito, nagising ang leon. Si Tommy at Doolittle ay nahuli dahil dito. Labis na nagalit si King Russell nang makita si Doolittle. Ang anak niya pala ay asawa ni Doolittle. Dahil sa namatay ang anak, galit na galit si King Russell kay nais niyang patayin si Doolittle. Pero di sapat maibsan ang galit. Kaya hinayaan niya ang tigre na 3 years nang nagugutom. Nais kainin si Doolittle ng unti-unti. Tumakbo sa dining hall para mag-feast. Isang toast sa pagkamatay ni Doolittle. Isang tigre na 3 taon nang nagugutom. Nag-angal siya kay Doolittle. Hindi lang siya gutom, masama rin ang loob niya kay Doolittle. Ang tigre na ito ay nagdurusa mula sa migraine. At si Doolittle ang veterinaryo na gumamot sa kanya. Di pa nagsimula ang paggamot, dinala na ni Doolittle ang Lily. At umalis sa islang ito, hayaang laging sumakit ang kanyang ulo. Makita ang kalaban, naiinggit ang tigre, nag-launch ng mga pag-atake. Matalinong umiiwas si Doolittle. Tumalon siya sa high na platform, nakatingin sa maliit na skylight, binuksan ng isang salamin. Ang siwang ay random na sumasalamin sa lupa. Napukaw ang pagkamausisan ng tigre. Nagsimula talaga siyang maglaro mag-isa. Ang barko sa labas, ang animal legion ni Doolittle. Nakatanggap ng tawag mula kay Tutubi. Nalaman na nasa panganib ang amo. Lahat sila ay balisa. Itinaas ni Gorilla ang 2 oars. Hawak ni Polar Bear ang explosives. Nagpalit sila ng bangka at tahimik na dumaong sa isla. Ang Polar Bear ay matapang. Natagpuan ang arsenal ng pirata. Ihagis ang bomba ng walang pag-aalinlangan. May malakas na puto. Gumuho ang buong gusali. Ang mga pirata na nag-toast sa death ni Doolittle. Biglang nagpanik habang tumatakbo sila sa paligid. Pumunta si Tommy sa treasure house. Kinuha ang notebook at naghanda ibigay kay Doolittle. Sa oras na ito, nasa panganib si Doolittle. Pinilit siya ng tigre na umalis sa platform. Kritikal na sandali, dumating ang loro at gustong labanan ng tigre. Pero sinampal siya ng walang malay. Sa oras na ito, dumating din ang gorilla. Nakitang nais kainin ng tigre ang amo. Nagalit siya at binasag ang bakal. Narehas at sumugod. Pero in fact ang mahiyaing gorilla pa ang humarap sa tigre. Nakaharap ang tigre. Sinubukan niyang ipakita na di siya takot. Normal lang ang matakot. Oo, okay lang matakot, dapat matakot ka. Okay lang matakot. Hindi natin gagawin ito. Tamaan mo siya sa ilalim na parte. Ilalim na parte. Ang pag-overcome ng takot, kailangan bigyan ng sarili ng konting tagumpay. Isang confident na gorilla, ang tigre ay nawalan ng malay sa 2 hampas. Sa panig na ito, natagpuan ni Tommy si Doolittle. Pero nalaman niya pinaligiran na siya ng mga baril. Dinala pala ni Dr. Blair mga tao dito. Sinundan niya ang ruta sa diary. Maglakbay sa Eden. Hanapin ang bunga ng Eden Tree. Bago umalis, pinasabog niya ang bangka ni Doolittle. Walang diary, walang bangka. Hindi mahahanap ang Eden Island. Di makuha ang Eden Tree. Mamamatay na ang reyna. Mawawala din ang sariling paraiso ng hayop. Ang lahat ng ito ay nagpapahina kay Doolittle. Naisip niya ang asawang si Lily. Ay kapag nakahanap ka ng babae, lagyan niya ng kulay ang buhay mo. Boring ang buhay mo bago mo siya nakilala. At pagkatapos ay nawala siya sa isang puff at kasalanan mo ang lahat. Ang paglalakbay na ito ay upang makumpleto ang kanyang hindi natapos na gawain. Pakikipagsapalaran ni Doolittle, hindi lang para iligtas ang bayan. Ang mas mahalaga, matupad ang di natupad na hiling ng asawa. Nang narinig ito ni King Russell, walang kinalaman kay Doolittle ang pagkamatay ng anak. Pinilit ni Lily na manatili ako sa bahay at mag-alaga ng mga hayop kaya nanatili ako. Tama si Russell. Dapat sumama ako sa kanya. Isang malungkot na kaluluwa lang ang iniwan niya. Nakikita ko ito sa tuwing kukunin ko ang wedding ring. Nang malaman ang totoo, gusto kitang patayin sa lahat ng meron ako. Pero, mas mahal ko ang anak ko. Manatili sa paglalakbay, huwag mong hintayin na tumigil ako sa kalungkutan. Sabi niya wala kaming barko. Pinatawad niya si Doolittle, at nagpadala ng sirang barko. Hayaan siyang tuparin ang hiling ng anak.
maglakbay sa maalamat na Isle of Eden, para makasabay sa worship ni Blair. Ipinatawag muli ni Dorit ang dating kaibigan ang balyena. Ailid sila ng maraming balyena. Dumating ang dalawang barko sa Eden Island. Galing sila sa iba't ibang cave entrance. Pumasok sa loob ng isla. Kahanga-hanga ang kuwebang ito. Hawakan ito gamit ang kamay. Maglalabas ng berdeng ilaw. Ito ay dahil sa berdeng ilaw, na sila ay nakalantad. Nahuli ni Blair si Doolittle. Tinanong saan ang Eden Tree. First time din pumunta dito si Doolittle. Paano niya malalaman? Ang galit na doktor ay pinasok ang flagpole sa lupa. Di inaasahan. Ang tagapag-alaga ng Eden Island ay isang malaking dragon ang nagising. Mga sundalong dinala ni Blair ay pinatay ng fire dragon. At nagkamali rin ang doktor at nahulog sa bangin dahil sa mga ginawa niya. Di rin nagpapakasaya si Doolittle dito. Nahuli siya ng fire dragon. Nang akala ng lahat ay ililibing siya sa apoy. Biglang pinatay ng dragon ang apoy. Lumalabas na si Doolittle na profesional na vet. Sa isang sulyap malaman niya ang sakit mo. After ng komunikasyon, nalaman ng dragon na siya ay isang vet. Nakahiga lang siya sa lupa. Di inaasahan na simple at marahas ang vet na ito. Tusukan ng spring onion sa puwet ng dragon. Armor na di niya kayang tunawin. Inilabas rin ang lahat ng malalaking espada. After maglinis ng bituka, komportable na ang dragon. Upang magpasalamat kay Doolittle, binuksan niya ang secret realm. Nakita ni Doolittle ang puno ng Eden. Iniwan niya rito ang mga gamit ng asawa. Natupad ang huling hiling ng asawa. Sa galit at kinakabahan na palasyo, ang ministro ay nag-announce ng death. Ang pinto ay kinatok ng isang polar bear. Dumating si Doolittle na may dalang bunga ng puno ng Eden. Habang tumutulo ang prutas sa labi, ang reyna na malapit nang mamatay ay himalang nabuhay. Tiningnan niya ng masama ang lahat. Di niya alam kung anong nangyari. Ang ministro ay nagpanggap na labis na tapat. Binabati ang reyna sa kanyang paggaling. Sa oras na ito, si Doolittle, itinanim niya na mantis pie. Alam na ang krimen ng ministro, at itinuro ang potion, na lamason sa reyna. Nasa bulsa lang ng ministro. Sumugod ang gwardya. Nakita ang ebidensya. Ang ministro ay ikinulong sa tore ng London. Nagpapasalamat ang reyna kay Dolet. Kunin ang lupain ng animal clinic. Ipinagkaloob sa kanya, at pagkatapos ng risks na ito, lumabas din si Doolittle mula sa dilim. Ang vet clinic ay muling nagbukas ng mga pinto. Maraming beses tayong nahihirapan. Ang kulang ay hindi kakayahan. Pero lakas ng loob, mahahanap mo. Ang mga bagay ay hindi kasing hirap ng inaakala.